Ayan po, bago po tayo siyempre magpatuloy ay hindi naman po pwedeng kalimutan ko na ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga naggagandahang mga subscribers, naggugwapuhang mga subscribers, mga matatalino at mga masaswerte na mga subscriber ko. Siyempre, sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng uri ng sakit, bagkus ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po, at dito naman po ay mukhang dito po sa mga anti-kalingap, mukhang nakakamit na natin dahil yung pong ating laging ipinagdarasal na sana ay lasapin nila kung ano yung ginawa nila sa kalingap, yun din ang maramdaman nila. So ngayon po nangyayari na. So talaga pong sabi ko, pagkataimtim po tayong nagdarasal sa ating Panginoon, hindi po malayong hindi ibigay sa atin. Lahat po yan ibibigay kung ano po yung ating kahilingan, basta lang po ay tao sa ating puso ang pagdarasal. Kaya po, maliban po sa aking panalangin na sana dumating na yung mga swerteng lagi niyong naririnig sa akin, sana nga po dumating na sa inyo na walang pasubali. Kasi sabi ko naman po lagi sa ating Panginoon, Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin, bagkos idiretso mo nang ibigay sa lahat ng mga subscriber ko yung mga blessings pa na dapat mong ibigay sa akin. Hindi ko na po kailangan, Lord, ang anumang blessings. Kontento na po ako, mabuhay man po ako ng 1,000 taon pa, hindi na po ako mangangailangan ng pera. Kaya gusto ko, Lord, idiretso mo na ibigay ang mga blessings na dapat para sa akin dito sa lahat ng mga subscriber ko. Ayan, at mapunta na po tayo dito sa ngayon po ay karambula na. Nagkuka na po, karambula na, para po bang mga sasakyan na nagkakarambulahan na. Yan. Kung inyo po matatandaan, yun po bang ramdam na ramdam natin, yung sinasabi dati ni Kalingap Rab, yung sinabi niya na itong si Kapiso, talagang ramdam natin yung pagsasabi ni Kalingap Rab na talagang taraidor ito. At nag-warning pa nga ito na sana hindi niya ipagkalat yung pagiging taraidor nito diyan sa Team Anghit. Ano yan? Team Anghit ba yan? O ano ba yung team nila? Team Sabungero? Hindi eh. Meron silang team eh. Yung create nitong si Dr. Wakwak. Ano yan? Team Parautog ba yun? At hindi team Parautog. Ano ba yun? Basta yun na, Team Anghit na lang kung ngayon po ay nagkakarambula na sila. Ngayon, sabi ko nga po, hindi ko po ugali ang mag-play rito ng video na may video. Pero, kung gusto po ninyo, nagkalat po yan. Diyan, lalo na, kung gusto niyo pong mapanood, nandyan po yan sa vlog ni Madam Bupil. Ayan po. Sabi ko nga po, hindi ko po talaga ugali yung mag-play rito ng video na may video. Yun po yan. So, para po maintindihan ninyo at malaman ninyo na ito pong mga taraidor na ito, sila po ay nagtataraidor na. Kagaya po nitong si Kapiso. Tinaraidor niya ang Kalingap. Lumipat sa Team Parautog na create ni sino yun? Si Dr. Wakwak. Ngayon, tinaraidor na rin ni Kapiso si Dr. Wakwak. Ayan po. Yan na po yung sinasabi ko. Kaya madam, dito po sa mga minamahal kong mga supporters nitong Team Parautog, Team Sabungero,
Team Anghit, lahat na po, ay mag-isip-isip na po kayo. Mayroon po dyan yung ipiniplay ni Madam Bupil na mismong video ni Kapiso na ang pinag-uusapan po dyan, ang pinag-aawayan po nila, pira. Yun pong mga ibinibigay ninyong mga pira dyan, yung palipad, yung GCash o kung ano pa man, yan po yung mga pinag-aawayan itong mga taraidor na ito. Ano? So yan po, talagang hindi nga totoo talaga yung sinasabi ni Kalinga Prab. Mararamdaman talaga naman natin yung dating pagsasabi ni Kalinga Prab na taraidor itong si si Kapiso na ito. Ayan. So ngayon, diyan siya tumaraidor ngayon kay kay Dr. Wakwak. Iyan ang masakit. Ha? Si Wakwak ang nagbayo, si Wakwak ang nagsaing, si Wakwak ang naghain, pero hindi siya ang kumain. Sino ang kumain? Si Kapiso. Sakit niyan, Wakwak. Kung ako, sabi ko, makwento. Ayoko nang magsalita pa rito, pero ewan ko kung kaya mo, Dr. Wakwak, na tanggapin na lang yan. Pero kung pag tinanggap mo yan, ay talagang wala kang sinabi. Talagang isa kang hunghang. Isa kang hunghang. Dahil, isa kang gago. Pagka tinanggap mo, yang ganyang pagtataraidor ni sa iyo ni Kapiso. Ha? Ayan. So, yan po. Taraidor versus taraidor. Ayan na. Malalaman natin ngayon kung sino ngayon ang magwawagi. Pero, kung ako kay Wakwak, kay Dr. Wakwak, hindi ako putang ina. Malilibing yung dapat malibing. Hindi ako. Oh. Ito pa. Dahil dyan, ito ang pinakamaganda na pakinggan ninyo itong sasabihin ko pa. Nakakakon pa ito. Ito pa yung talagang trending ito at saka talagang mangingilabot kayo dito. Sandali lang. Alam niyo po ba itong mga sumasayaw? Ang gaganda po nito. Ha? Baka hindi lang nyo alam, no? Ang gaganda po nito. Tapos sasabihin ni Kapiso na mukhang ang mukha daw ni Beyonce ay parang si Mama Mire. Ay puta, mahiya ka naman. Oh, ito ang gaganda. Grabe itong gaganda nito. Mga igroto, ha? Oh. Yan ang totoong magaganda. Kapiso, baka ito si Kapiso, baka ito, palibasa, tingnan mo nga naman. Yung asawa nito na parang ay hindi na ako magsalita. Siguro gandang-ganda na siya doon sa kanyang asawa, saka dito kay Beyonce, kaya nasabi niya, kamukha raw ni Mama Mire. Hindi na nangilabot ang gago. Anyway, dahil po dyan sa nangyayaring rambulan, dyan sa team, para otog, team na, nakalimutan ko kasi. Ano ba yung team na create nitong si Dr. Wakwak? Kisa sa isipin ko pa yan, putang ina. Ay, hindi ko na pag-aaksayan pa ng oras. Basta, mayroong team na create yan si Bayag.
Itong si Timbayag na ito. Tapos, ayan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Dr. Bayag, wakwak, lahat na itatawag ko sa iyo. Kasi talaga namang mukha kang bayag. Ano masasabi mo na itong si Beyonce at saka itong si Kapiso, sila ang nag-collab? Samantalang ikaw na tawag ito, ikaw na nag-scout or ikaw na nakadiscover dito sa mga pamilyang parautog na ito, ay tapos iba yung kakulab niya ngayon. Wala na. Kaya talagang pag hindi mo kayang labanan yan, magkakaigit-igit ka, Dr. Wakwak. Masakit yan. Lalong masakit yung sinabi ni Beyonce. No, sa RTIA yung sa yung sa Rapid Tulfo in Action. Anong sabi ni ni Beyonce? Maging si Dr. Love, hindi ko napapayagan na mag-vlog pa sa akin. Una, sabi niya ganyan, ang pangit na mukha nitong si Dr. Love. Hindi ko kayang pagisamahan. Kaya hindi ko na rin papayagan na mag-vlog yan. Dahil ang sama pa ng ugali niyan. Sabi niyan. Sabi niyan. May karugtong pa yun. Mas gugustuhin ko na lang na ang mag-vlog sa akin at ang mag-collab kami itong si Kapisot or Kuya Kapisot. Kuya lang guro. Kuya, wag po kuya. Wag mong isagad kuya. Wag po kuya. Ay! Ayan wag po kuya. Yan ang masakit diyan. Dahil hindi man lang nakatikim itong si Dr. Bayag doon sa kanyang pinaghirapan. Binigay ko na yung example. Itong si Bayag ang nagbayo, si Bayag ang nagsaing, si Bayag ang naghain, ang kumain si Kapiso. Sakit niyan. Lalo kang lalo kang maging bayag. Yan na. But anyway, sige. Bago tayo mag-shift sa isang topic natin, gusto ko lamang pong paalalahanan. Itong mga sponsor daw. Itong mga nagpapalipad, nagbibigay ng GCash. Kung hindi man kayo naniniwala doon sa sinasabi ko na pinangsasabong lang yung mga binibigay ninyo, mag-scroll kayo. Napakarami po dyan ang nag-content niyan. At napatunayan nila na sa bungiro nga itong si Parautog. Marami po dyan. Sabi ko, hindi ko po ugali ang mag-play rito ng video na may video. Pero kung gusto nyo mag-scroll, hanapin nyo dyan, napakarami po nag-content dyan. So, ibig sabihin, mga minamahal kong mga, lalo na yung mga nandyan sa abroad or mga OFW natin. Putya naman. Kayo, halos kahit na gutom na kayo, hinayang kayo na gumastos para sa inyong merienda o pagkain man lang. Pero bakit? Okay lang po sana kung yung itinutulong ninyo dito sa parautog na pamilyang ito ay ginagamit sa tama. Okay lang po yan. Kahit na magtiis kayo, may ipadala lang kayo dyan, may maipang tulong lang kayo sa palipad-palipad na yan. Wala pong question doon. Pero,
Kung yan mga ibinibigay ninyo, tapos pinangsasabong lang, ibang usapan na po yan. Nagbigay kayo ng tindahan na grocery, ang laki, kadaming laman. Nasaan? Wala na po ngayon, tunaw na. Ilang buwan pa lang, tunaw na po yung tindahan. Yan ba, worth it ba na tulungan itong mga pamilyang sabungero na ito? Pinatalo lang sa sabong. May nabalitaan pa po tayo, may nagbigay pa ng information sa atin. Yan din yung mga baboy na inalagaan nila. Matapos mapalaki, matapos ninyong padalhan ng mga pangpakain sa mga baboy na yan, wala na rin po ngayon. Talo na rin po sa derby. Yan po ay ayon dito sa aking nabalitaan. Ngayon po, ganado pa po ba kayo magpadala? Kung okay lang po sa inyo, okay po. Wala pong pagpipigil dito. Sinasabi ko lang po sa inyo. Ni minsan po kahit kailan hindi ako nagsabi sa inyo na huwag kayong magpapadala. Ang sinasabi ko lang dito sa inyo, kayo ang magdidesisyon sa kabila ng napakaraming nag-content niya na kinukumpirma na sabungero itong inyong tinutulungan ito. Bahala na kayong magdesisyon sa inyong mga sarili. Pangalawa, ito yung kaya nagrarambulan na itong mga ito. Itong si Dr. Wakwak at saka itong si Kapiso na parang bulldozer ang ngipin. Dahil doon sa sinasabi ni Kapiso, nandyan yan sa vlog ni Bupil. Na ang sinasabi ni Kapiso, huwag nang padaanin yung mga magbibigay pa na pira diyan kay Beyonce, diretso nang ibigay sa magulang nito kay Butanding. Ibig sabihin, ang pinaparinggan niya itong si Dr. Wakwak. Kasi pare-parehas naman pong mga kupitero itong mga ito. Ngayon, wala mapupuntahan eh. Intindihin niyo mabuti ito sinasabi ko. Sinabi ni Kapiso na huwag nang magpadala kung kani-kanino. Si Dr. Wakwak ang pinapatungkulan noon. Ngayon, idiretso na lang daw na ipadala ninyo diyan sa magulang nitong si Beyonce. Paano naman yan? Wala kayong mapupuntahan. Pag pinadaan ninyo dito kay Dr. Wakwak, kukupitin ni Dr. Wakwak. Pag diniretso ninyo dito sa pagbibigay dito sa magulang nitong si Beyonce, pangsasabong lang ng tatay niyan. Saan kayo pupunta? Yun po yung gusto kong i-highlight sa inyo. Pero sabi ko nga po, nasa sa inyo pa rin yan. Nasa inyong desisyon pa rin yan kung ano yung paninyo. Yung itinitibok ng dibdib ninyo, ika nga. Ngayon, dito na po tayo sa kahindik-hindik na usapan. At dito nyo lamang po maririnig sa Birana Live Studio TV channel itong balitang ito. Siya nga po pala, bago tayo magtuloy, yun pong gustong gumanda, gustong gumwapo, at gustong tumalino at gustong swertihin sa buhay. Nandito po, pindutin nyo lamang po yung Birana Live Studio TV, pindutin ang notification bell, pindutin yung all. Pagkatapos yung pindutin yan, matulog kayo. Kinabukasan, tingnan nyo inyong mga mukha sa salamin. Ang gaganda nyo na. Kaya nga po, nilalaban ko ng pustahan lahat ng mga subscriber ko. Wala kayong makikitang subscriber ko na pangit. Wala rin kayong makikitang subscriber ko na tanga. Wala rin kayong makikitang subscriber ko na hampas lupa at patay gutom na kagaya nitong mga subscriber ni Nahasa, ni Hayat, ni Sel PH, ni Glo.
Lahat po yan, yung mga subscriber ng mga yan. Mga hampas lupa at patay gutom at patuloy yung tatamasain nilang kahirapan dahil ang sinusuportahan nila ay mga demonyong mga tao. Kagaya nitong si Hayat. Anong itsura niyan? Parang mukhang aswang. Itong si Sel PH, kapag ka tinatapik ako niyan, pagka kinukontent ako niyan, pansinin ninyo yung ilong. Parang troso na kalaki yung ilong. Kaya ikaw, Sel PH, pagka ako ang kinontent mo, ilayo mo sa camera yung ilong mo. Kasi kitang-kita yung pagiging kasing laki ng troso yung ilong mo. Ito pong tatlo na ito para po malaman ninyo. Sandali, bago po tayo mapupunta doon sa highlight. Ito po yung para pong mga asong ulol ito na laway sa akin. Ibig sabihin, talagang hinahangad talaga nila. Gusto talaga nilang kunin yung atensyon ko. Dahil nga talagang libog na libog itong mga mukhang aswang na ito. Kagaya niyan. Sinabi ko na sa inyo, ikaw Hayat, no way. Sinabi ko na hindi mo niya ako matitikman. Lalo na dito kay Sel PH, na kasing laki ng troso ang ilong, ay naku po, hindi titindig ang balahibo ko sa inyo. At saka yung glow. Ngayon may naidagdag yung hasa na isaling balahora sa Kalingap na ngayon ay may kaso na, sinampahan na ng kaso. Okay, mapunta na tayo dun sa climax ng ating pag-uusapan. Alam niyo ba mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, dito lamang sa Birana Live Studio TV ninyo unang malalaman na lumapit na po, ito natin lang, lumapit na po si Dr. Wakwak kay Kuya Bal Santos Matubang at lumuhod siya na huwag na lang daw siyang idemanda dahil talaga namang wala siyang pira na pangpiyansa. Dahil, sabi ko nga po di ba, depende sa kaso. Yung pala, bawat kaso nito, 80,000. So, ibig sabihin, kung 3 o 4 ang kaso mo, ayaw na mag-compute. Lumuhod na po itong si Dr. Wakwak kay Kuya Bal Santos Matubang at nag-iiyak. Walang tigil ang iyak. Hanggang sa wala pa rin siyang nakuhang sagot kay Kuya Bal Santos Matubang. Pero alam niyo po ba, alam po natin kung gaano po kabait itong si Kuya Bal Santos Matubang. Baka po mamaya madala doon sa pakiusap ni Dr. Wakwak. Sa totoo lang po, hindi ako magsasabi kay Kuya Bal na huwag tatanggapin ito. Nananatili yung aking stand na bahala po ang Kalingap or si Kuya Bal Santos Matubang o si Rab ang magdesisyon kung ano ang gagawin nila. Pero hindi po mawawala sa akin. Hindi po ako magtataka kung patatawarin nila ito sa kabila ng pangbababoy ni Dr. Wakwak dito sa Kalingap. Kasi nga po sabi ko napakabait po nitong si Kuya Bal. Kaya hindi ako magtataka kung pinatawad niya ito. Ganon pa man. Antayin natin yung desisyon. Pero yun na po, lumuhod na po. Lumuhod na at humihingi na ng kapatawaran si Wakwak. Pero dati ang tapang-tapang nagsabi na marami siyang kaso. Ngayon, bumigay na ang gago.
Dito nyo lang nalaman sa channel ko. Oh. Hindi lang ako sigurado kung totoong Kuya Bal Santos Matubang yung kaharap niya na pinagluhuran niya. Baka mamaya ako na pala yun. Di ba? Huwag ka mag-alala. Dr. Wakwak, dahil mayroon naman ako mga offer sa inyo, di ba? At mananatili yung offer ko. Hanggang ngayon, ino-offer ko yung 10 milyon para sa lahat ng mga may kaso na at kakasuhan ni Kuya Bal Santos Matubang. O ino-offeran ko kayo, lahat kayo, ng 10 milyon para may panggastos kayo. Kaya lang, sabi ko nga po, ay hindi po libre yan. At yan po ay may kapalit or kabayaran. Pero ang kabayaran po nito hindi po pera. Alam nyo na po ang kabayaran yan. Yung po bang baliin ko lang yung liig ninyo, ipatangyalain ko lang kayo sa langit para pagkasa ganun, pag lumabas kayo ng inyong bahay, taihan ng kalapate yung mga mukha ninyo, swak doon sa bunganga ninyo. Baliin ko lang yung inyong mga liig. Bibigyan ko kayo 10 milyon. Kaya, huwag kayong mag-alala sa inyong mga kaso na yan. Pero kahit na ang lalaki ng mga paninyo, piyansa ninyo. Malalaki yung piyansa ninyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kakayanin. Una, hampas lupa at patay gutom kayo. Puro lang kayo daldal. Wala naman kayong kwarta. Kaya ino-offer ko 10 milyon, ibibigay ko, baliin ko lang yung mga liig ninyo. Ayan. Ganun lang kasimple. May pira kayo. O imagine mo, 10 kayo. O tig 1 milyon kayo, di milyonaryo agad kayo. Kaya lang, bali yung liig ninyo, nakatingala kayo sa langit, pag umipot yung uwak, tamang-tama doon sa bunganga ninyo. Kasi mga gago kayo. Mga bullshit talaga kayo. Yan lang yun. Ibibigay ko sanang libre, pero gusto ko munang pagtawanan ko muna kayo. Hindi basta yung kaso ninyo, maniwala kayo. Bawat isa dyan, 3 hanggang 4 ang kaso. Lalo nitong hasa na ito. Na isang gago na ito na ang galing-galing makisaw-saw. Pero yung utang niya sa tindahan, sa kapitbahay niyang tindahan, hindi niya mabayaran. Talagang ang dami talaga mapagpanggap dito sa mga hayop na to. Anyway, so hanggang dito na lamang po. At siyempre sa lahat po ng aking mga subscriber, hindi ko naman pwedeng kalimutan na hindi ko sabihin sa inyo, mahal na mahal ko po kayong lahat.